Yun, and start recording mga kalapida. Welcome uli sa isa na namang reaction video. Grabe, no? Hiramin natin tong video ni Boss Parak. So, magre-react ulit tayo dito. Usapang negosyo. Gulo utak ko, gulo-gulo na. Ang gulo nyo sa earth. Ito pakinggan natin. Pasok kayo sa negosyo, dalawa ang lagi niyong tatandaan na kailangan na meron kayo para makilala yung produkto niyo. Magandang product or service. Para makilala yung produkto nyo, basagin mo yung sarili mo dito. Legit yung negosyo na gagawin mo. Mga malalaking negosyo. Yung mga malalaking negosyante, ang ginagawa, hindi pinapaalam yung negosyo nila. Halimbawa, Hindi daw nila pinapaalam yung negosyo nila, yung mga legit na negosyante na malalaki, hindi daw nila pinaalam yung negosyo nila. Ano kikita yun? Hindi mo papaalam. Mayroong negosyante, profitable ang business niya. Hanggat maaari, ayaw niyang may makaalam. Ayaw niyang may makaalam na may negosyo kumikita. Kasi pag nalaman ko ng ibang tao, makaka-attract ako ng competitor na pwede magpahirap ng buhay mo o makabawas sa sales ko. Ouch! Sinong paniniwalaan ko? Si Boss Parak 1 o si Boss Parak 2? Dapat yan, quality. Pangalawa, marketing advertising. Aanhin mo yung magandang produkto, napakaganda ng produkto. Hindi ko alam kung paano niya nag-uusap ba sila ng sarili nila na tol, magkaintindihan naman tayo para iisa yung sinasabi natin pagdating sa pagpayo sa negosyo. Harap sa eto issue, hindi ko naman to kilala eh. 'Di ba? So, syempre kung halimbawa magpapayo tayo, maging consistent naman tayo, lalo na mga shorts lang 'yan, no? Siguro pagka yung mga content mo 1 o 2 oras, tapos may mga hindi ka minsan maitutugma, normal yun eh. Kasi yun, pwede mo pang mai-correct eh. Pero yung ganitong shorts na lang, tapos, reels man, 'di ba? Tapos putanginang yan, ang dali na lang nung i-memorize mo, sasabihin mo. Didibang mo pa ba yung sarili mo? Hindi ko tuloy alam kung sino paniwalaan ko, kung etong siya na i-advertise mo yung produkto mo o yung isa na wag. Kasi pagka hindi mo in-advertise yung produkto mo, ikaw mismo as a content creator, as a negosyante, hindi ka bawasan sa sales mo kasi hindi nakakalam. Hindi nila alam. So, wala kang kompetensya. Paano kung ginawa mong negosyo, ikaw nga yun ng gaya? Di may kompetensya ka rin. Diba? At saka asan ang negosyo ngayon na wala kang kompetensya? Bigyan nyo example ng mga negosyo na wala ka ng kakompetensya. Diba? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, kahit anong negosyong gawin mo, pwede pa rin kumita yan. Basta kung ito yung papaniwalaan ko, itong isang Boss Parak. Pero hindi mo kayang ipaalam sa tao na may produktong gano'n na nag-i-exist. Wala rin. Aanhin mo yung napakalakas ng marketing mo, advertising, ng gawa mong endorser, pinakasikat sa buong mundo. Pero pangit yung quality ng produkto mo. Sa tingin mo, kung bakit sila kumukuha ng influencer kahit kupal na yung negosyo nila? Kasi nabibili pa rin dahil dun sa influencer, 'di ba? Kahit kupal na yung negosyo nila o yung produkto nila, tatauhin pa rin yan pagka nagpasok ka ng ng sikat. So, putang ina, hindi ko alam kung paano ako mag-iisip kay Boss Parak. Pasensya ka na. Hindi ko talaga maintindihan kung saan ako kakampi sa'yo o kung saan ako mag-a-agree sa'yo. Walang personalan kasi ito, critical thinking skills lang. 'Di ba? Ang gulo, bro. Ang gulo. Play. Wala rin. Ang mangyayari doon, mapapabili mo siya kasi malakas yung marketing mo. Kaya lang hindi maganda yung quality or service, hindi mo siya mapapauli. Ikaw
hindi mo siya mapapaulit. Anong example nung pangit na produkto na hindi na siya uulit? Halimbawa, meron akong binebentang vape, 'di ba? Consumable 'to. Pinasok ko kay ano, halimbawa pinasok ko endorser si Wamos, 'di ba? Sa tingin mo may bibili ng vape ko? Siyempre meron, 'di ba? Eh, kaso ang hipak lang, eh, ano, 5. Pero dahil nag-e-endorse sa'kin si Wamos, tsaka ang galing nga ng marketing, eh. Ibig sabihin 'pag magaling yung marketing kahit pangit yung produkto mo, kahit palito lang 'yan maibebenta mo 'yan, 'di ba? Kasi magaling marketing mo, magaling yung endorser mo, kahit 5 hipak lang 'to, uulit at uulit sila diyan. Kasi yung promo 10 hipak yung 10 hipak. 'Di ba? Tangina, ang gulo. Ako mamimili ngayon. Ngayon, pwede ka magsimula ng wala yung dalawang yan. Mag-focus ka muna kung ano yung resources na meron ka. Ano bang meron ka? Magandang product? Okay. Trabuhuin mo yung marketing. Sino mga dapat mong kausapin? Ano marketing strategy na pwede nyo gawin? Kanino mga tao ka pwedeng kumonek? Dun sa marketing o advertising na problema mo. Yun yung una. Pangalawa, maganda naman yung marketing mo. Maganda, malakas. Naglabas ka ng produkto. Tapos, marami ka napabiling tao o nag-avail ng service na ginagawa mo. Kaya lang, hindi maganda yung service or hindi maganda yung product. Maging open ka lang for suggestion na unti-unti i-upgrade. Eto, maging open ka lang din for criticism, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi lahat ng sinasabi mo pangit, 'di ba? Siyempre meron naman din kahit papaano na tama, pero hindi ko sinasabing lahat. So, ang kini-criticize natin dito yung mga mali, 'di ba? Yung tama hindi natin i-criticize yun. Tuloy. Mo yung produkto mo na dapat gumanda siya. Kasi pondohan mo ngayon yung research development mo or R&D mo. Puta, magastos na yan. Kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo, maano na yan, magastos na yan, di ba? Yan yung tinatawag na trial and error. Kailangan mahaba PC mo dyan. Paano kung hindi ka ganun ng negosyante? Nagsisimula ka pa lang at hindi ganun kalaki yung puhunan mo. Paano natin ipapasok yan sinasabi mong magandang ganyan? Kaya, binibenta kong vape, 5 hipak lang. Hindi. Si Wamos yung bubuga. Tingin mo may bibili? Meron. Na mapaganda yung produkto or service kasi meron ka ng fund eh. Hanggang dumating sa punto na okay na yung product and service mo, tas okay pa yung marketing mo. Yan. Wala na sabog yan. Maniwala ka sa maniwala na lang kayo sa kanya. Hindi ko alam kung sa kanya o dito sa kanya. Kayo na mag-decide kung sinong paniniwalaan nyo sa dalawang boss parak. Siguro alter ego niya tong isa, di ba? Kung alter ego niya tong isa, bahala kayo mag-away. Mag-usap kayong dalawa kasi isa lang kayo. Okay? So, makakalapid kung halimbawa, di ba, negosyo. Kasi as a marketing ako Kailangan mo gumawa ng mga marketing strategies, kailangan mo gumawa ng ganito. Nagnenegosyo rin ako. Kailangan mo mag-isip, di ba? Pero hindi ganun kabilis yan hindi ganun din kadali. Hindi rin ganun kadali. It will take time. Pero kung maganda yung puhunan mo na at napakalaki ng puhunan mo, kaya mo yung sinasabi niya na kaya mong gumawa ng marketing team, di go ka dun. Pero kung halimbawa nagsisimula ka pa lang tapos gagastosan mo na ng ganun, tapos na hindi ka nag-click, patay ka dyan. Baong ka sa utang dyan. Diba? So kayo na pumamili kung sinong boss parak yung gusto nyo makausap. Diba? Mag-usap kayo, boss parak, kausapin mo yung sarili mo para magkaintindihan kayo. Okay? So yun lamang mga kalapit. Maraming salamat and stop recording.